Hindi ba natin naobserbahan? Bear with me, parents. Halos ang mga kabataan ngayon, kung saan sila masaya, sa sarili nila, whether bata pa talaga or teenagers na. Yung sobrang saya ng isang kabataan, malimit, masama sa kanila. Again, yung sobrang saya, yung ikinasisiya ng mga kabataan, kalimitan, yun ang nagdudulot na kapahamakan sa kanila. Ako po muli yung manong saan na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Kumusta na po ba? Sa akin po, medyo matagal-tagal din na hindi ako nakapag-upload gawa ng napakaraming trabaho at napakaraming ginagawa. Anyway, ang aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa mga kabataan na magtatapos itong taon na to. Sa academic year or school year 2025-2026. Ay, paano ko kaya umpisahan to? Isa sa mga napapansin ko, kung aking ikukumpara, yung mga kabataan noon kumpara sa mga kabataan ngayon. Diyos ko, napakalaki yung pagkakaiba. Yung mga hindi nalalayo sa edad ko, 70s, 80s, alam natin, napakalayo ngayon yung ugali natin noon bilang kabataan kumpara sa mga kabataan ngayong panahon. Bilang magulang, naoobserbahan ko ito. Ang mga kabataan ngayon, napapansin ko, 4 na bagay na kanilang tinututukan. Muli, karamihan sa mga kabataan. Ano yung mga 4 na bagay nito? Una, siyempre, hindi nawawala to. Cellphone. Ang kabataan ngayon, napapansin ko, nakatutok sila palagi sa social media, sa kanilang mga cellphone, sa iba't ibang platform. Doon masyado nakasentro ang kanilang mga atensyon. Pangalawa, pananamit. Sobrang aarte ang mga kabataan ngayon pagdating sa pananamit. Pangatlo, pagkain. Ang mga kabataan ngayon, karamihan, mas prefer nila ang masasarap na pagkain. And when I say masasarap na pagkain, yung mga preservative foods, burgers, chichirya, french fries, soft drinks, at marami pang iba. Pihikan sila. Bihira mga kabataan ngayon, gusto ang gulay. Yan ang ilan sa mga naobserbahan ko. Pang-apat, gala with peers. So mahilig silang gumala kasama ang kanilang mga kasama. Mga tropa. Yan yung mga 4 na obserbahan ko sa mga kabataan ngayong panahon. Cellphone, pananamit, pagkain, gala. Na minsan, napapabayaan na nila ang kanilang pag-aaral. Sa aking opinyon at naobserbahan, 2 bagay lang kung bakit karamihan sa mga kabataan ngayon ay nagkakaganito. Una, dahil yan sa impluensya ng social media. Grabe ngayon ang social media. Karamihan sa social media, puro negative. Showy doon, showy dito. Pakita doon, pakita dito. Ang ibig sabihin, maaaring sa physical na katawan o mga material na bagay, ipinapakita yan sa social media. Yun ang mga natututunan ng mga kabataan. Nakafocus sila doon. Pangalawang dahilan, kung bakit ang mga kabataan ngayon ay nakakaganyan. Siyempre, bilang magulang, napakalaki ang ating obligasyon sa ating mga anak. Whether kasama natin sila or malayo tayo sa kanila. Napaka-importante yung constant communication. Napaka-importante yung kakausapin natin sila in a very serious way, in a very mature way, na hindi yung nasa subconscious lang natin yung pangaral natin sa kanila. Hindi pwede yung ganun. Mga magulang na katulad ko, napakahalaga yung ating obligasyon sa ating mga anak. Kaya tuloy yung kanilang pag-aaral na aapektuhan. Dahil sa social media at dahil sa ating impluensya na hindi maayos. Kasi minsan, hindi ba natin naobserbahan? Bear with me, parents. Napaka-importante itong sasabihin ko. Halos ang mga kabataan ngayon, kung saan sila masaya, sa sarili nila,
whether bata pa talaga or teenagers na. Yung sobrang saya ng isang kabataan, malimit, masama sa kanila. Again, yung sobrang saya, yung ikinasisiya ng mga kabataan, kalimitan, yun ang nagdudulot na kapahamakan sa kanila. I'll give you a concrete example. Yung isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pitong gulang na bata. Kung ano ang binibigay ng magulang na ikinatutuwa ng bata, yun ang dahilan ng ikinakapahamak nila. Halimbawa, ang bata ayaw niya kumain ng mga masusustansyang pagkain. Halos araw-araw binibigyan natin ng hot dogs, preservative foods. Natutuwa ang bata. Gustong-gusto ng bata. Tayo naman mga magulang, gustong-gusto rin natin. Natutuwa tayo. Kasi natutuwa yung mga anak natin. At paulit-ulit na lang. And eventually in the long run, napapahamak ang bata para sa kanilang kalusugan. See? Muli, karamihan, kung ano ang ikinatutuwa ng bata at ikinatutuwa din ng magulang, yun ang ikinasasama sa kanila as a product. Pamimigay ng mga bagay-bagay na parang tipong lahat na lang ng luha binibigay. Natutuwa tayo bilang magulang na nagbibigay sa ating mga anak, pero yung palagi at natutuwa din yung ating mga anak, pwedeng ikasasama sa kanila. Bakit? Nagiging materialistic. Yung nagbibigay pa tayo ng mga bagay-bagay na palagay natin na masaya tayo para sa ating mga anak. Pero hindi naman talaga nila kailangan. At natutuwa din sila. Pero ang nagiging produkto niyan, nagiging materialistic, nagiging tamad, palaasa. See? So sa mga gagraduate ngayon ng mga kabataan, pagbutihin niyo ang inyong pag-aaral. Pagbutihin ninyo. Huwag kayong mag-focus sa mga bagay na materyales. Huwag. Tayo mga magulang, malayo man tayo or kasama natin ang mga anak sa ating tahanan. Napakahalaga. Yung constant communication, yung pangaral natin sa kanila na may kaseryosohan, in a mature way na pangaral. Huwag natin silang ipamper sa kanilang mga pangailangan. Nako, alam na alam ko yan. Bilang isang guro, nakikita ko yan. Biro mo, sa classroom na nga lang, maglinis ka bilang teacher nila sa classroom at para tularan nila. I-instruct mo sila na maglinis. Hindi pa nila nagagawa ng maayos. Ang rason, sir, may cleaners naman. Pati magulang ganun sinasabi. Sir, bakit yung pinaglilinis ang anak namin? May mga cleaners naman. Binabayaran namin sila. Tama yon. Nasaan ang isip natin? Yan yung mga klase ng mga magulang na hindi nakakaintindi. See? Natutuwa ang bata doon. Pero tulad ng sinasabi ko, kung saan natutuwa ang mga bata at ang mga magulang, kalimitan, kapahamakan ang pupwedeng maidudulot sa mga anak natin. Sa mga kabataan, mag-aral lang mabuti. Napaka-importante yan. Huwag atupagin ang social media. Sa paparapang-prang, paulit-ulit-ulit, sa mga pakendeng-kendeng, paulit-ulit-ulit-ulit, sa pagpapakita ng mga material na bagay, na parang tipong you owned everything, focus kayo sa inyong pag-aaral. May share ko lang konti. Kahit malayo ako sa anak ko, masasabi kong napaka-responsableng bata. And I am proud to say, bihira mga kabataan ngayon na nagagawa ng maayos ang gawaing bahay. Yung anak ko, tinitipid niya ang allowance niya na binibigay ko sa kanya para lamang makaipon at magkaroon ng sariling bank account. Savings. See? Hindi ko pinagmamayabang ang anak ko. Pero kasi ang napapansin ko ngayon, karamihan sa mga kabataan, pag meron sila, may sobra man, o malaking halaga, o kahit wala silang pera, hingi ng hingi, lustay ng lustay. Yun ang mahalaga sa kanila. Bili dito, bili doon, mga bagong bagay na hindi naman talaga kailangan. Eto maganda. Bilang magulang, yung minsan masakit sa ating puso, kurot sa ating puso, na iparanas yung masasabi nating konting kahirapan sa ating mga anak para matuto. Masakit yan sa ating kalooban. At masakit din sa ating mga anak. Pero dapat natin gawin yun. Yung mga ganong paraan, nakakatulong sila sa kanilang katatagan sa buhay. Resilient at magiging disiplinado. See? I just want to get this opportunity sa aking anak. Salamat anak at nakinig ka sa mga payo ko sa iyo. Congratulations, mag-graduate ka na sa grade 12. And I'm proud, I'm really proud anak, with honors ka. Bonus na lang yon bilang magulang mo. Ang importante sa akin ay makatapos ka sa iyong pag-aaral na maayos at may disiplina. Ako po muli yung Manong San na nagsasabing, salamat po, nakatulong po kasi inyo sa munting advice at opinion. God bless you.